kapanayam natin ngayong umaga, si Manila 3rd District Representative Joel Chua. Magandang umaga, Kong. Good morning, Kong. Hi, magandang umaga at magandang umaga rin sa inyong lahat, sa inyong mga taga-subaybay. Opo, Kong, ano yung reaksyon ninyo dito sa hiling ng kampo ni VP Sara na ibasura itong impeachment laban sa kanya? Well, obviously, ito'y isang bawal na answer dahil unang-una, maliwanag naman sa ating saligang batas na ang Senado bilang impeachment court ay ang tanging trabaho lamang nito ay to proceed with the trial forthwith. Hindi po dito binibigyan ng pahintulot ang ating Senado na ito po ay dinggin bilang isang motion to dismiss. Kaya sa akin pong paniniwala, ito po ay walang saysay. Kong, ano naman po yung isasagot nyo dito sa hiling nga po ni VP Sara, yung kampo niya, basura daw yung impeachment case. Well, mamaya pag-uusapan po Apo. namin, no? Yung mamaya magpupulong po kami at ito'y pag-uusapan namin. But basically, wala namang bago dito sa kanilang mga nilahad dito. At halos lahat ay mga dati nang narinig natin, kagaya ng mga sinasabi na ng fishing expedition, pati yung 1-year bar rule, at kung ano-ano pa ng mga dati namang paulit-ulit nilang argumento. Basically, hindi naman nila masyadong sinagot head-on yung mga allegations o yung mga myth ng aligasyon laban sa kanila. So, siguro pag-uusapan namin mamaya kung paano namin ito sasagutin. But basically, kung kami nga po ay sasagot, ay siguro within the week ay matatapos na po ito. Oo. Oh yeah, well, you have 5 days no, para to An reply. extendable period of 5 days. 5 days, yeah. So, hanggang yes. Biyernes. That's true. Meron po kaming oras para ito'y sagutin. But in this stage po no, of impeachment process, ano po yung sa tingin po ninyo, yung pinakamahalagang issue na nananatiling walang malinaw na sagot mula sa kampo ng BC? Ano po ba dapat in this stage yung sinasabi nila o sinasagot nila tungkol dito sa articles of impeachment? Wala naman talagang lahat sagot na maayos eh. Ano ba, bibigyan ko kaya lang hindi ko alam kung asot kami dahil mga miyembro ng prosecutors ay are not allowed to comment on the merits of the case. But kasi siyempre dapat pag may allegation, dapat ito ay tapatan mo ng ng pangontra. Like halimbawa, doon sa threat na lang, no? Kung paano niya ito sinabi, doon sa kanyang sagot, sinasabi nila na ito'y ang ating Vice President ay wala naman daw threat at ito'y sumasagot lamang sa isang tanong sa isang interview na alam naman natin hindi ganun ang nangyari at lahat naman tayo nakapanood nitong video presentation. Kaya ako naniniwala na wala talaga silang maisagot dito na maayos. At siguro mas maganda ang paghahandaan na lang po namin ng mas mataimtim at masusi ay ang susunod na pre-trial schedule. Kung eto po, sa tingin nyo ba sapat yung mga ebidensyang nailatag nyo sa impeachment court para makumbinse, dahil ito na nga, nasa Senado na nga, para makumbinse yung senator judges, yung pinaglalaban natin, yung mga ebidensya na nakalatag na. Kasi yun nga yung nilalaban din ng kampo ni VP Sara na hindi daw sapat yung ebidensya na nailatag na. Well, unang-una dapat marami silang mga dapat sagutin sa mga nailatag nating ebidensya. Yung mga issue po na Mary Grace Piatos dapat sagutin. Yung mga issue ng AMLAC, ng mga lumabas sa AMLAC, ng SALN, yung threat na lang alone, napakalinaw, no? Kaya lahat ito ay hanggang ngayon ay hindi pa nila sinasagot ng maayos. Kaya siguro mas maganda kung ito ay mapaliwanag nila sa pagdating ng trial. And sa lahat po ng nangyayari po ngayon sa Senado, paano po ba ito makakaapekto mismo sa impeachment trial ni VP Sara? Knowing that ang Senado po ang magiging impeachment court at ang mga senador ang trial judges. Ako naman kasi bilang isang prosecutor, naniniwala pa rin tayo na ang ating mga kagalang-galang na senador, once na magsimula na ang trial, ay titignan nila kung ano ang lakas ng aming ebidensya. Ang aking hinihiling lamang ay sana bigyan kami ng pagkakataon na mailatag ito ng maayos. Nang sa ganon ay makita rin nila
kung ito pong mga allegation na nakasaad po sa complaint, sa articles of impeachment ay may saysay o may timbang. Kaya ang pinaka-the best dyan ay bigyan kami ng pagkakataon na mailatag ito, kada article. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Congressman Joel Chua. Mga kapatid, Angela Lagunsad Castro po para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan. Mag-follow at subscribe na sa social media pages ng News 5.